Yes, sir. Picture. Praising God, this is the Brother. Tayo lahat ay lumalangin sa ating kapirang Diyos. Kapagpapalad naman ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Diyos ang madanayan, kung pinagpupul na papasalamat ng Diyos sa Diyos na ito po ito, na may po yung pinagsalang kasama ng Diyos, ang balalapot ang aming pag-aaral ng Diyos yung marasita sa ito po ito. Buksan po lahat, pakipaunawak, mga kapatiran namin sa marasita sa ito po ito. At kung hindi, O Diyos, sa iyong abalingkod sa iyong akin, wala akong magagawa sa iyo kung maasa na magkaroon ng sapat na karunungan upang ipangaral o Diyos yung balita sa mga kapatid sa akin po ito. At sa lahat ng oras na walang kaaway, sama-sama namin sinasaway sa kapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Result ng Jesus name. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. At naman tayo po ay mag-aral sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon sa akin po ito. At bago po lahat, mga kapatid, nais mo nang ipaabot sa ating kapirang Diyos sa buhay, ang mataas na pagpapasalamat, pagsamba, paglalahati, pagpaparangal para sa ating kapirang Diyos sa buhay. Balisan po rin ang ating pinakamabalabanon at double honor sa mga taong ginamit ng Diyos upang tayo ay makakilala sa tunay na Diyos sa Espiritu at sa kagughan. Dapat natin sambahin, walang iba kundi ang ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada y Almeida. Praise gagawin din sa ating beloved assistant pastor pagkang masaya na sa piling na ng ating Panginoon Diyos. Praise subalit ang kalimatulot aral ay hindi po natin nakakalimutan na tigil sa ating mga puso habang tayo po ay narito at ginagawa po natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Sampo ng kanilang mga children, praise God. At sa inyong lahat, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat, mga minahal, sa mga kapatid natin, mga pagbuhan, mga datihan, praise God. At sa lahat na abot ng tinig nito, magandang hapon sa inyong lahat, mga minahal. Hallelujah, mag-isa ang mga kasamahan sa aking kapwa ang magagawa sa basa ng ating Panginoon Diyos, magandang hapon para sa lahat. At ang atas ng papuri para sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malawang sa aking Panginoon Diyos na buhay. Praise God, purihin ang ating kabilang Diyos. At mahal tayo po ay mag-aral, panandalian ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan mga kapatid, ito po ang tinatawag na pagkain po natin bilang mga Kristyano sa panggilan spiritual na pagkain. Kung tayo po ay kumakain sa physical na pagkain, kinakailangan din kumain po tayo sa spiritual na pagkain na kung saan ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po mahal na ang mga tao sa mundo pong ito dahil ito'y napakahirap po nating madala na maglingkod sa Diyos o kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang naging dahilan at naging problema ng ating mga babayan kung bakit napakahirap natin silang dalhin na ilapit sa Diyos? Praise God. Dahil mahal ang sabi ng Biblia, kapag sila ay makalapit sa Diyos, mabubuksan ang katotohanan at matatakot na silang gumawa ng masama. Amen? Yan ay isa sa dahilan kung bakit ang tao na panghirap natin dalhin sa Diyos o lumapit sa Diyos. Sapagkat ang mga tao sa dahilig nito, mahal, ay sinilang silang gumawa ng masama. Isinilang silang walang takot sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Dahil hindi nila alam ang katotohanan. Ngunit pasalamat tayo sa Diyos, mga minahal, na tayo po pinaging banal ng ating Diyos. Magmula nung tayo tawagin ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng banal na ministeryo po ito, nabuksan ang ating mga puso at isipan at tayo po ay natuto na gumawa ng katotohanan. At takot na tayong gumawa ng kasamaan. Praise God. Ngunit salamat sa Diyos, minahal, dahil sa mga taong magawi na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang atong kinasangkapan ng Diyos upang tayo ay mabuksan ang ating mga puso at kaisipan upang kumilala sa Diyos.
Ngunit sa mga taong ayaw lumapit sa Diyos, sa mga taong ayaw kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mabuti pa raw ang mga ibon sa himpapawid ay nagmamalas ng panahon. Samantalang ang kanyang bayan ay hindi nalalaman ang altuntunin ng Panginoon. Ibig sabihin, napakating hamon ito ng mga ibon sa himpapawid upang walang sapat itong kaisipan upang kumilala ng mabuti at masama. Subalit, alam po nila ang takda ng panahon o takbo ng panahon. Samantalang ang tao, hindi po nila nalalaman kung anong kinanatnan ng ganang mga ginagawa. Kung ito yung kauutis kanila o ito'y makakasama. Palakpakan natin ang ating pinakamaunang. Buksan mo ng talata. Ito po naman yung sa Platang Herenias. Ito yung siguro sa nasabi ko dito. Ang tahanan ay nasa gitna ng pangdagaya. Dahil sa pangdagaya ay ayaw silang kumilala sa atin. Sabi ng Panginoon. Ito pala ang dahilan, mga kabalik ko, kung bakit napakahirap natin makumbinsi ang ating mga kababayan na lumapit sa Diyos. Dahil kapag sila ay nakumbinsi natin lumapit sa Diyos, mabuksan ang katotohanan at takot na silang gumawa ng kasamaan. Bakit? Dahil may takot na sila sa Diyos. Alam na nila ang mabuti at masama. Kaya salamat sa Diyos. Sa ating mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula na masubuhan po natin ang balang nagawa nito, takot na tayo gumawa ng kasamaan. Takot na tayo magsinungaling dahil kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat walang sinungaling na nakaabot sa langit kundi yung lamang ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Palakpakan natin ang ating revenue sa buhay. Ngayon naman itong ating ibaba ang basa sa verse, sa kapitulo, sa versikulo 5, ang sabi rito, at mga dadayang bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa at hindi magsasalita ng katotohanan. Ang kanila di na magsasalita ng katotohanan, kanilang tinuturuan ang kanilang dila na magsasalita ng kabulaanan. Sila na ang pakapagod upang gumawa ng masama. Amen. Ito ang gawain ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Ito ang gawain ng mga tao na mahirap ilapit sa Diyos. Bukas ang kanilang malalabi sa pagsasalita ng kasinungalingan at malapad ang kanilang daan sa paggawa ng kasamaan. At sila mismo ang nagdadayaan, sila mismo ang nagsisinungalingan. Ganyan ang uri ng mga tao hindi nakakilala sa katotohanan. Kaya sinabi ng Biblia, mabuti pa raw ang mga ibon sa himpapawid sapagkat nalalaman po nila at nagmamala sila ng takdang panahon. Alam po nila ang takbo ng panahon kung ito'y mabuti maging masama, samantalang ang tao hindi nila nalalaman ang kalitunin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos. Isa. Ngunit ang mga tao ay hindi nila nakilala ang kalitunin ng ating dakilang Diyos na buhay. Samantalang ang mga ibon sa himpapawid nagmamalas ng panahon at nalalaman po nila kung ang panahon ay mabuti at ang panahon ay masasama. Isang hamon sa isang tao na mayroon pong sapat na kaisipan upang kumilala sa katotohanan. Saan ang panagsulatan? Jeremiah 8:7. Dito naman sa Jeremias, kapitulo 8, versikulo 7. Oo, malalaman ng siguro sa kapatid ang kanyang mga takdang kapalahunan. At ang bato-bato
at ang langay-langayan at ang tarap ay nagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alimantunin ng Panginoon. Amen. Amen. Mabuti pa yung mga ibon ay nagmamalas ng panahon. Samantalang, ang sabi ng Biblia, samantalang ang aking bayan ay di nalalaman ang alimantunin ng Panginoon. Kaya yung iba, gawa ng kasamaan, hindi po nila alam kung ano ang magiging resulta at maging bunga ng kanilang ginagawa. Kung ito'y maging mabuti, maging makasama sa kanila. Di ba't napakarami na? Lalo sa mga taong hiwalay sa katuntunan ng ating Diyos. Naroon ang tinatawag na pagsisinungaling. Naroon ang tinatawag na pandaraya. At sila mismo ang nagdadayaan. Ha? Iba-iba namuhul up para lamang magpapera, magkamahal ng aking salapi. Ang iba naman, nanginitap ng mga taong mayayaman at pagkatapos ipapatubos para lamang sila'y makapera. Subalit hindi nila nalalaman kung ano maging resulta at maging bunga ng kanilang mga ginagawa nito. Kung ito ay mabubuti para sa kanila, o kung ito ay makakasama para sa kanila. Subalit, sinabi ng Biblia na lahat ng bagay ay dadaan sa pagsusulit, maging ito ay mabuti o maging masama. At walang eksimpi. Maging sinuman, maging mahirap o mayaman, ang lahat ay dadaan sa pagsusulit pagdating ng takdang panahon. Dahil sa mga taong nagnanais ng ligtasan, sa mga taong nagnanais ng buhay na walang hanggan, hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa tao. Kapag nasumpungan ang katotohanan, magbabago ang buhay, gagani ang karamdaman, at magkaroon ng kagalakan at kapayapaan sa puso at isipan. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamalagay. Praise God, punihin ang ating pinakamamalagay. Kaya minahal, doon sa mga taong ayaw lumapit sa Diyos, doon sa mga taong ayaw kumilala sa katotohanan, doon sa mga taong walang takot sa pagawa ng kasamaan, pagdating ng takdang panahon, dilaan ang ating dakong Diyos, wala silang mamanahin sa langit at buhay na walang hanggan na mula sa ating dakong Diyos sa buhay. Kaya sinabi ng Biblia, kayo mga magagawa ng katampalasanan, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya kapag nagkaganito ang buhay ng tao, isip-isipin ng tao na kung saan, dahil sa hindi naman siya pwede magman ng buhay na walang ganda dahil sa kanyang ginawang kasamaan, ibig sabihin, ang impyerno ay naghihintay sa tao. Sa mga taong ayaw kumilala sa Diyos, sa mga taong patuloy na gumawa ng kasamaan, ang hadis ng pagdurusa ng impyerno ay naghihintay sa tao. Purihin ang ating pinakamamahal na naman. Buksan ang Biblia sa Mateo 7:23. At kung magkamali, ipangalan ko sa kanila, kayo naman hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Ito ang mamanahin ng mga tao na ayaw lumapit sa Diyos. Ito ang mamanahin ng mga tao ayaw kumilala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, at kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo na nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Napakalungkot ng bagay, mahal, na kung saan sa ululihang buhay ng tao, isasabihin ng Diyos sa iyo, magsilayo kayo sa akin,
hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Dahil doon sa ginawa nilang kasamaan ay hindi sila nararapat doon sa kanang langit. Kaya habang ang tao may buhay, may pag-asa, na magsikap, pagsisihan ang kasalanan upang mapatawad ng Diyos at magmana ng langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang aking Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ang kalagayan ng mga taong napakahirap makumbinsi na lumapit sa Diyos. Kapag inayawan mo sila, umisigit ka pa. Sasabihin pa nga sa'yo, makakapera ba tayo dyan? Hindi nila alam, mga kapatid. Higit pa sa pera ang matatanggap po natin dito. Kaligtasan at buhay na walang hanggan, hindi kayang tapatan ng salapi. Kaya kahit kaano kayaman ang tao sa daigdig nito, kapag tayo hiwalay sa lituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, baliwala ang kayamanan sa mundo pong ito. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng isang tao, walang iba, kundi ang langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Kaya nga, sa lahat ng mga Kristiyano, o mga di-Kristiyano, ang sabi doon, manginag tayo sa paggawa ng kasamaan. Makatakot tayong gumawa ng masama upang ang sa atin ay magkaroon ng bahagi sa langit at buhay na walang hanggan. Ninanais ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Nais ang ating hinggan ng Diyos na ang sa atin mayroon pong malinis na puso na dapat nating iharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang pagdating ng panahon, sa magitan ng ating kalinisan, ng ating mga puso, sa magitan ng ating magawang mabuti, doon po tayo magkaroon ang langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, lahat ng gawa ng tao ay dadaan sa pagsusulit. Dahil yan ay nasa banal na kasulatan. Maging ito'y maging mabuti, maging ito'y masama. Ang lahat ng yan ay dadaan sa pagsusulit pagdating ng takdang panahon. Pagdating na tayo po'y haharap sa Diyos, sa kauli-uli ang buhay po natin, doon po tayo hatulan ng Diyos doon sa ating nagawang masama at yung ating ginawang mabuti. Praise God. Buksan namin Ecclesiastes 12:14. Ano naman sa plano ng Ecclesiastes? Yung versículo 14. Kapagkat nagawin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ng bawat kumpiling bagay, maging itong mabuti o maging itong masama. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia ng Ecclesiastes 12:14, sinabi rito, sa pagdadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ng bawat kumpiling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat ay dadaan sa katulad pagdating ng takdang panahon. At walang sino mang tao na maaaring makatakas sa kanyang ginawang kasamaan sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay dadaan sa pagsusulit pagdating ng takdang panahon. Praise God. Napakaraming mga Kristiyano ngayon sa daigdig nito. Subalit, hindi lahat ng mga Kristiyano ay gumagawa ng mabuti. Hindi naman lahat ng Kristiyano ay gumagawa ng masama. Subalit, sabi ng Biblia,
doon sa mga tao o mga Kristiyano na kilala nila ang Diyos, subalit hindi kinakailangan katotohanan, ito yung mga taong nagpapanggap na mga Kristiyano. Sila yung mga buhay ng Kristiyano, sila ang mga taong hindi tunay na Kristiyano. Kung tawagin ay piking Kristiyano. Kung minsan, ayaw pa nilang kilalanin ng ating mahal na Panginoon Jesus ay Diyos. Salita mo lamang, sabi. Yung iba naman, ayaw sundin ng kabanalan dahil napakahirap. Ay sabi sa Biblia, pag wala ang kabanalan, kahit kailan, hindi po natin makamtan ang langit at buhay na walang yan. Kaya dito sa panagawain nito, tinuturo po natin dito lahat. Ang kabanalan, pagkatapat, lahat ng bagay upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Diyos. Praise God. Anong sabi doon sa Biblia? Doon sa mga Kristiyanong ayaw gumawa ng mabuti, bagamat kilala nila ang Diyos. Buksan natin ito. Tito 1:16. Ito po mga sulat dito, yung version 16. Sila yung nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Ngunit pinataylas mo magitan ng kanilang mga gawa. Palibhasay mga malupit at mga masumarin at mga tinakpil sa bawat mga mabuti. Amen. Ito pala mga taong malupit. Ang sabi dito, kay Tito, ang sabi dito, sino magpapanggap na kilala nila ang Diyos? Ngunit ikinaila sa magitan ng kanilang mga gawa. Palibhasay mga malulupit at mga masuwangin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ito pala ang mga tao na mga nagpapanggap lang na mga Kristiyano. Subalit tinakwil sila sa magawang mabuti. Praise God. So, ibig sabihin, pagkamanto ka nun, ay wala na silang mamanahin sa langit at buhay na walang hanggan na itinangako ng ating Diyos na buhay. Sapagat sila ay nagpapanggap lamang na mga Kristiyano. Dahil silang mapasamang gawa, hindi sila tunay ng mga Kristiyano. Ngunit salamat sa Diyos ni Mahal, tayo po ng mga membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po ay tinuruan ng mabuti upang tayo matutong kumilala sa katotohanan. Itinuturo sa atin ang kabanalan, maging sa ating mga kasuotan, upang huwag masayang ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itinuturo sa atin ang pagkatapat sa pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog, upang huwag masayang ang ating paglilingkod sa ating dakang Diyos. Ibig sabihin, maging tapat lamang tayo sa lahat ng bagay upang huwag tayo matulingan na tayo po ay nagpapanggap ng mga Kristiyano. Yan ang tunay na Kristiyano, maging tapat sa lahat ng bagay. Tapat sa kabanalan, tapat sa pagbibigay, tapat sa gawang mabuti sa lahat ng itutuloy na ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ay tinuro sa atin na mga taong pinasangkapan ng Diyos, walang iba kundi ating beloved pastor, na kung saan ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, upang malaman po natin, upang tayo po ay makasigurado sa ating kaligtasan. Ito po mga tamang pamaraan sa paglilingkod sa Diyos upang tayo makasiguro sa buhay na walang hanggan na inilaan sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Diyos na buhay. Praise God. Ngunit ang sabi ng Biblia, nakikilala ng Diyos ang mga kanya at ito ay lumalayo sa paggawa ng kasamaan. Kilala ng Diyos yung mga kanya.
Ibig sabihin, wala tayo may kukuble sa paningin ng Diyos. Lahat natin magawa, maging ito'y masama o di mabuti, ay hayag sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang may tatago ang tao. Kung ano ang kanyang ginagawa, yun din ang kanyang aanihin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ikalawang Timoteo 2:19. Ito naman sa kalawang Timoteo 2:19. Pero may ang matibay na pinasasaligan ng Diyos ay natili na may kataknito. Kaya kinala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuhan ng bawat isa na sumasambitla sa kanyang pangalan. Amen. Ito sabi ng Biblia, gayon may ang matibay na pinasasaligan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuhan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen. Kilala pala ng Diyos yung mga kanya. Yung kanya, yung pag-aari ng Diyos, ito po yung gumagawa ng mabuti. At laging tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi pa ba tayo? Lagi natin tinatawagan ang Diyos. Araw-araw, gabi, umaga, oras pagtulog, ang ating isip, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano po natin mapasalamatan? Kawala sa pag-isip, wala po tayo iniisip kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon kung paano natin magpasalamatan. Araw-gabi, ginagawa po natin yan. Bakit? Dahil tayo ay kilala na ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo po ay mga tunay na malingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo katulad ng iba na gawain ni mahal na kunting sakripisyo lang okay na. Kunting puri-puri lang okay na. Pero sa ating mga kapatid, mahaba tayo pag manalangin. Sapagat alam natin, sa magitan natin ginagawa nito, dito po tayo pagpalain ng ating Diyos. Yung iba na wala sa katotohanan ng mahal, pag napunta dito sa atin, nainip po sila. Wala pang 2 oras, umuwi na. Bakit? Hindi sila kinasahan ng ating pinakamamahal. Pero tayo, habang tumatagal, habang humahabang oras sa ating gawain, katulad ng pagkain, habang hindi kinakain po natin, ay lalong nalalasahan po natin ang pagkain. Ibig sabihin, nasa atin ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat naramdaman po natin sa bawat yugto ng ating mga gawain ni mahal, ay lalo po tayong naging interesado sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palampakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sinasabi na pala ng kasulatan na tayo ay huwag padaya, no? Sa ating kalabang Diablo. Huwag tayo magpadaya. Sapagat ang ating kalabang Diablo ay nambirwang mandaraya. Ha? Napakaraming pamaraan ang Diablo upang tayo masiro o tayo madaya. Kung hindi po tayo marunong mangilan. Maraming paraan ang kaaway upang tayo ay madaya. Praise God. Ngunit salamat sa Diyos, minal, bago mangyari ang mga bagay, nalalaman na natin, napag-aralan na natin sa banal na kasulatan. Kung ano ang mga bagay na dapat nating iwasan upang huwag tayo madaya ng kalaban. Buksan ba ng sulatan sa unang Korinto, sa 9 at 10. Kung po mga sa lahat ng mga unang Korinto, ito sa English ng 9 hanggang 10. Hindi ko lang nalaman na ang mga ito ay hindi mas pagmana ng Diyos
Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiaktig, ni ang mga nambasa ng Diyosan, ni ang mga nalunya, ni ang mga namabay, ni ang mga mapakiaktig sa pagpalahati, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga nasakin, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtumayaw, ni ang mga manlulutik ay di magmamana ng daya ng Diyos. Amen. Ito'y palaala ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga bagay na ito, upang tayo huwag madaya ng kalaban, huwag tayo madaya ng kaaway, sapagkat ang kaaway ng dalawang mandaraya. Papainan ka ng salapi, papainan ka ng halaga, papainan ka ng pera, upang ikaw'y masilot ng kalaban. Subalit salamat sa Diyos mahal, tayo po'y tinuruan ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon upang tayo matuto na gumawa ng tama sa panuntunan ng ating ng Diyos. Sinasabi nito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaya ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga magigapit ni ang mga mananambal sa Diyos-Diyosan. Mananambal sa Diyos-Diyosan. Anong ibig sabihin Diyos-Diyosan? Yung mga repulto na ngayon sinasamba ng tao. Kaya man hindi nagbabago ang tao doon. Kahit anong gawin ng tao pagsamba, kahit anong gawin ng tao pagluluhod, hindi nagbabago ang buhay. Papasok ka sa sambahan, lasinggo ka, paglabas mo lasinggo ka pa rin. Papasok ka sa sambahan, drug addict ka, paglabas mo drug addict ka pa rin. Mamamatay tao ka, paglabas mo, mamamatay tao ka pa rin. Ngunit salamat sa Diyos. Magmula, makita natin, makilala natin ang katotohanan. Tayo po lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya sabi nito, ni ang mga alumnya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Kaya nga yung mga tumboy, yung mga bakla, walang pag-asa na magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit salamat sa Diyos. Magmula ni sinilang ang mga misteryo pong ito, marami itong napunta ng mga alanganin, sila'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palampakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa rito sa list, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga magpagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng talian ng Diyos. Hindi pala pwede yung manalasing. Mga manalasing, kailanman, hindi magmana ng buhay na walang hanggan. Yung mga manluloko, kailanman, hindi magmana sila ng talian ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang ikaw ang palaala ng ating Diyos. Sinabi ikaw Timoteo 2:22. Tatapat, ang sabi nito, ikaw ang Timoteo. Sa Timoteo 2:22. Pero huwag layuan mo ang masamang pita ng kabiladaan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Ito pala ang isa pa sa sekreto. At kung paano magmana ng buhay na walang hanggan ng tao. Layuan po natin ang masamang pita ng kabinataan. Alam naman natin mga mahal, yung mga kabataan, walang ibang hiligan kundi ang kalayawan. At alam naman natin ang kalayawan, ito po ay gawa ng sanglibutan. Kompleto. Sabi ito, datawat layuan mo ang masamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ito po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Layuan po natin ang lahat ng uri na kalayawan. Yung mga barkada, bisyo na hindi nararapat sa palatuntunan ng ating ng Diyos.
Sundin ang kabanalan, pag-ibig, kapayapaan, at kasama na yung mga nagsisiyang sitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Yung kalinisan ng ating mga puso, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naiharap po natin sa Diyos. Na tayo po lahat, binago ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Iniwan na natin yung ating dating buhay na sumama ng dahil sa gawa ng kalaban. Ngunit salamat sa Diyos ng aming mahal. Magmula nang tayo ay tawagin sa banal na ministeryo pong ito. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tinalikuran na natin ang gawain masama sapagkat nais natin ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Diyos. Ngunit para sa ating lahat mga kapatid, mayroon po magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. May magandang layunin ang Diyos para sa ating lahat. Ayon ng Diyos, yung ating sakripisyo, yung ating pagtitis na ito ay mauwi sa wala. Kulit nais ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating takdang panahon, tayo ay tatawagin na isang tunay na bayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, tunay na bayan, tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, tayo mga tunay na lingkod ng Diyos. At kapag tayo ay tunay na lingkod ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal. Huling talata. Kung mga sa pagong Relias, pinag-24, versikulo 7. At aming bibigyan sila ng puso upang magilala ako na ako ang Panginoon at sila ay magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila ay manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Amen. Hindi ko ang biro, minahal, na tayo tatawagin na isang totoong bayan ng ating pinakamamahal. Kapag tinawag ng bayan ng Diyos, ibig sabihin, kapagmanan po tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ay isang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po ay narito, pagsumikapan po natin na makagawa po tayo na mabuti yung kaya-aya sa paningin ng Diyos. Talikuran nga yung dating buhay na sumama dahil sa gawa ng kaway at lumakan po tayo alinsunod sa paluntunan ng ating dagandas na buhay upang po sa ating maging katanggap-tanggap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng takdang panahon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Diyos dahil sa pinagawa ng kapit ko at tayo po ay sana ang bahagi nito ay magsilbing kalakasan mga kapatid ko sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin at sambahin.
sa lahat ng ating mga ginagawa nito mga kapatid. Pagdating ng panahon, hindi matupad ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Nang bawat isa sa atin, tatanggap ng gantimpala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang langit at buhay na walang hanggan ay nakalaan na sa bawat isa sa atin. Ngunit, ang ating magawa ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang tayo po ay narito, dapat ay matuwa at masiyahan sapagkat pagamat tayo ay naghihirap habang tayo po ay narito, subalit hindi kayang tumbasan ang pagkapalang nakalaan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating nagawa nito dahil po ang makinabang mga minahal, bunga ng ating mga mabubuting ginagawa mula sa harapan ng ating dakilang Diyos ng buhay. Kaya pagsikapan natin mga kapatid, habang tayo po ay narito, huwag tayo maghimago sa paggawa ng mabuti sapagkat sa panahunan tayo po ay magsipag-ani kung tayo po ay hindi maghimago sa paggawa ng mabuti. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ni mahal. Kung tayo may mga problema, may karamdaman, may mga pangailangan sa ating dakilang Diyos, ang lahat ng yan, idulog po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay kayang-kayang lunasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Simple lamang kailangan pagsisihan po natin yung ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala namin ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Diyos, ang banal ng panalangin na aming bahid Evangelista, iyong lingkod, iyong muling propeta o Diyos, suling panahon ito. Mahal na Panginoon, nandito kami sa hapon pong ito. Nagkumaba, isusumama kami sa iyo, Diyos. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa lahat ng aming pagmamali. Sa mga Diyos, sa sumpungan ang aming makailan, o Diyos. Sa aming nagagawa, naiisip, nabanggit ng aming mga natin, hindi mo kinalugdan. Malabang patawarin mo kami sa lahat ng ito. Malabang ang pagkain o Diyos sa lahat ng mapatilan namin sa lahat ng panahon. Alisin po Diyos ang kahirapan sa bagsas kanila. Alisin mo Panginoon pang lupay-pay mo ng problema at kahirapan maganoon. Dalangin ko namin ang Diyos. Magpalayan mo kami sa lahat ng bagay. Ipagalaw mo sa bagsas amin ang kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Galing ito Diyos, ang aming mga babayan, patuloy niya nalangin na silang lahat ay makalapit sa iyo, maglingkod sa iyo, at magmahal ng buhay na walang hanggan. Maging maano naman sa buhay. Tawagin mo sa siya ng kabaraan upang makasama namin maglingkod sa iyo at magmahal ng buhay na walang hanggan. Ito pong aming samo at panalangin sa mga pangyarihan. Pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Iyon Kristo. Hallelujah, hallelujah. Diba, kung tayo pa'y meron pong tagay ng karamdaman, mangyari lamang, ipatong po natin ang ating mga kamay sa parting ulo at sama-sama nating sawayin yan sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo pa'y nanghinan ng paypay, itaas ang dalawang kamay, sama-sama nating sawayin yan sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo bigyan ng kalakasan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin amang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo Diyos, ang balasyon ng panalangin ng aming malapas na letong ng lahat. Sama namin sinasaway ang lahat ng uling problema, panghina, palubaypay, mga karamdaman, asma, diabetes, cancer, halos sa ulo, sa tiyan, sa bagal, lahat ng uling mga karamdaman, magsilayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kasal, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Para pa natin ang ating pinakamalagayon, kung po tayo tumayo, o kami sigaw po natin, mga sigaw na pagkakumpay po natin sa hapon po ito, sa pagsasigaw po natin sa banal na kalooban ng ating nakalagaw. Sigaw po tayo sabay talong 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi siya naman,
natapos yung ating pag-aaral sa salilang Diyos sa hapon po ito. At minahal patuloy lamang tayo at patuloy na dumalo sa gawain habang tayo po ay malaya at makadalo sa gawain po po natin upang tayo po lahat ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At